Ordinaryong tao ay ipinatawag sa pantesyang mundo at napaamo ang SS Rango na monsters gamit ang kakayahan sa pagluto. Nagsimula ang kwento sa salaryman Mach Oda, na mukhang gulat na gulat habang dinadala siya sa mundo ng pantasya kasama ang 3 estudyante sa high school. Napapaligiran sila ng mga salamangkero na nag-spell at tinatanggap ng isang prinsesa. Ang isa sa mga mage ay agad na humiling na tasahin ang kapangyarihan ng kanilang ipinatawag na mga bayani. Ang isa pang lalaki sa grupo ay isang banal na gumagamit ng espada, habang ang 2 babae ay nagtataglay ng yelo, hangin, kulog, at banal na mahika sa pagitan nila. Ang prinsesa ay nagpapatuloy sa pagsusumamo sa kanila na iligtas ang kanilang kaharian dahil ang summon heroes ang kanilang huling pag-asa. Nakatayo si Mach Oda sa likuran habang sinusuri niya ang sitwasyon, na naghihinuha na isa ito sa mga isekai deal. Sa wakas ay napansin siya ng salamangkero at nagulat na makita ang isa pang bayani na ipinatawag. Tinataya niya ang kapangyarihan ni Mach Oda at nag-online grocery, na ikinahihiya niya. Natatawa ang lalaking estudyante, iniisip kung may mga convenience store ba sa mundong ito na magagamit niya para magamit ang kanyang husay. The rest joy in commenting that it's a useless skill. Hiniling ni Mach Oda na suriin kung may anumang kakayahan sa pagsuporta na maaaring mayroon siya, ngunit wala siya. Ang natitira ay binibigyan ng mga pampalamig habang nakikilala nila ang kanilang mga summoner. Hindi pinapansin ang sweldo, kaya nakatayo siya doon na nalilito kung bakit ang 3 pa ay nakakuha ng mga kakayahan na maladaya. Pinutol ng salamangkero ang kanyang pag-iisip, pinaalalahanan siya na siya rin ay dapat magkaroon ng madla sa The King dahil siya ay ipinatawag sa ilang sandali matapos silang dalhin sa harap ng monarch na nagpaalam sa kanila na ang Demon King ay patuloy na umaatake sa kanilang kaharian. Nakikiusap din ang hari para sa kanila na tumulong sa pagpigil sa banta na ibalik ang kapayapaan sa kanilang kaharian. Si Mach Oda ay hindi bahagi ng pag-uusap na ito, kaya lumuhad siya sa likuran, nakikinig sa mga bayani na nangako ng kanilang katapatan sa hari. Sa wakas ay hamarang siya at inamin na hindi siya isang bayani, kaya maaaring makagambala siya sa kanilang trabaho. Dahil dito, nakikiusap siya sa pinuno na tanggalin siya dahil gusto niyang mamuhay ng simple. Natutupad ang kanyang hiling habang siya ay pinaalis na may dalang 20 gintong barya upang simulan ang kanyang solong paglalakbay. Iniisip niya kung patas na halaga ba o binigyan lang siya ng hash money. Habang naglalakad siya sa palengke, pinagchichismisan siya ng mga tao dahil sa pananamit niya. Mabilis niyang kinuha ito at nagpapalit ng damit bago magsimulang mang-alap ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong mundo. Namimili siya bago humanap ng maganda at murang matutuluyan. Nagpapahinga siya sa kanyang silid, masaya na nagpasya siyang hindi maging isang bayani. Mula sa kanyang mga obserbasyon, ang royals ay sobrang maluho at kaina-hinala. Pakiramdam niya ay mas makabubuti kung hindi siya magtagal sa kaharian na ito. Naalala niya na na-transport siya, kaya inactivate niya ang kanyang interface para suriin ang kanyang mga istatistika, at siya ay level 1 appraisal sa isang item box. Napagtanto ng sweldo na ito ay isang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na magdala ng maraming bagahe ng walang pag-aalala. Napansin niya ang kanyang kakaibang kasanayan sa online na grocery, kaya nagpasya siyang subukan at ipatawag ito, ngunit walang nangyari. Pinili niyang i-click na lang ito, at sa kanyang sorpresa, isang webpage ng isang grocery store ang lumalabas sa kanyang paningin, at ang mga item na ipinapakita ay mula sa modernong mundo. Pumili muna ng tubig si Mach Oda dahil karaniwan na siyang nagkakasakit sa kanyang tiyan kapag umiinom siya ng tubig sa kanyang paglalakbay. Nagpasya din siyang pumili ng madaling kainin sa ngayon. Habang nag-check-out siya, sinenyasan siyang mag-top up ng pera. Nagpasok siya ng ilang pagbabago sa ipinahiwatig na kahon at kinumpleto ang order. Isang kahon ang agad na lumitaw sa kanyang harapan kasama ang kanyang pagkain. Lumalabas, ang kanyang kakayahan ay nalulupig, at dahil hindi ito isang kasanayan sa pakikipaglaban, ang mga matataas na kapangyarihan at ang mundo ay hindi mauunawaan kung gaano ito kapakipakinabang, kaya hindi nila siya titignan hanggat mayroon siyang pera. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Higit pa rito, magagamit ng lalaki ang kakayahan para kumita ng pera. Ito ang tinatawag kong cheat level skill. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang makaalis sa kaharian. Nang sumunod na araw, nagtanong siya sa paligid para sa pinakamahusay na paraan upang makalabas sa imperyo.
ipinaalam sa kanya ng ilang mga bata na ang bayan ng Kills ay ang hangganang settlement. Kaya itinuro nila siya sa isang karwahe na maghahatid sa kanya doon. Sa paglalakbay, nakilala niya ang isang mangangalakal ng sabon na kapwa pasahero. Tinanong niya siya kung inilagay niya ang kanyang bagahe sa kahon ng item, ngunit sinabi sa kanya ng mangangalakal na wala siyang ganoong bihirang kasanayan dahil isa lamang sa 1,000 tao ang may ganoong kakayahan. Nagsimula siyang magtanong sa kanya tungkol sa kakayahan sa pagtatasa, at ipinaalam sa kanya ng matanda na ito ay isang kasanayang pinapangarap ng lahat ng mga mangangalakal. Gayunpaman, ang pagtatasa ay isang katangiang tinataglay lamang ng mga bayani mula sa ibang mundo. Inilalagay niya ito sa parehong antas ng kahalagahan ng mga sinaunang labi. Tanging ang mga pinuno ng kaharian at mga guild ang maaaring magkaroon ng akses sa mga naturang individual. Nagpasya si Mach Oda na makihalo at huwag ipaalam sa sinuman ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit ipinaalam niya sa mga ngalakal na nais niyang tumawid sa hangganan upang pumunta sa kalapit na bansa. Maingat na sinabi sa kanya ng mga ngalakal na ito ay isang matalinong desisyon dahil ang kaharian ay nasa bingit ng pagkawasak. May mga alingaw-ngaw na malapit nang magsara ang hangganan. Pagdating niya ay mukhang totoo ang sinabi ng matanda na walang karwahe na papunta sa karatig kaharian. Kakaiba ito dahil parang normal ang atmosphere sa bayan. Pumunta si Mach Oda sa isang lokal na bar kung saan ipinaalam sa kanya ng ilang lalaki na itinigil nila ang serbisyo para hindi makatakas ang mga tao. Kung hindi, ang laki ng hukbo ay bababa. Ang mga nakatataas ay nagsisikap na makipagdigma sa lahat ng dako. Balak din nilang magpaalam sa lugar sa lalong madaling panahon at payuhan siyang gawin din ito. Ngunit ang kanyang pangunahing problema ay ang mga halimaw sa daan dahil wala siyang anumang istatistika ng labanan. Kaya nagpasya siyang pumunta sa isang Adventurers Guild para humingi ng tulong. Pagpasok, natakot siya habang tinititigan siya ng mga ito hanggang sa makarating siya sa receptionist ng guild. Naglagay siya ng kahilingan para sa isang escort sa kalapit na kaharian, at kinumpirma niya na maaari itong ayusin, ngunit aabutin siya nito ng 8 gintong barya. Ito ay mahal, ngunit ang biyahe ay tatagal ng ilang araw, at mayroong pagtaas ng demand para sa mga misyon ng escort dahil ang hangganan ay nagsasara. Pumayag siyang bayaran ang halaga. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroong isang partido ng mga adventurer na magagamit upang kunin siya. Tinawag niya si Werner, ang pinuno ng grupo, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang C-rank adventurer. Nag-aalok ang Mach Oda na magbigay ng pagkain sa paglalakbay upang tumulong sa pag-subsidize ng mga bagay. Sumasang-ayon si Werner, ngunit nais niyang kumpirmahin muna ang pakikipag-ayos sa kanyang miyembro ng partido. Ito ay gumagana ng maayos para sa taong sweldo dahil magagamit niya ang kanyang kakayahan upang makabili ng mas murang sangkap. Nagpasya silang magkita kinabukasan para simulan ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng magandang gabing pahinga, nagkita sila sa napagkasunduang oras, at ipinakilala siya ni Werner sa iba pang bahagi ng party at sa iba't ibang tungkulin nila. Nang wala na ang mga formalidad, umalis na sila. Pagkatapos ng ilang oras sa kalsada, ipinapayo ni Werner na magpahinga sila sa ilalim ng lilim ng isang puno. Nagpasya si Mach Oda na magluto ng isang bagay para sa partido upang mapunan muli ang kanilang enerhiya. Inabot niya ang kanyang kahon ng item upang kunin ang kanyang kagamitan, at humanga sila na mayroon siyang isang pambihirang kasanayan, ngunit sinubukan niyang maliitin ito. Hinahangaan din nila ang kanyang kagamitan, ngunit bumili siya ng ilan mula sa kanyang online na tindahan dahil mas mura ito kaysa sa pantasyang katapat nito. Kalaunan ay inihandog niya ang inihandang pagkain para masiyahan ang lahat, at gusto nila ito, kahit na itinaas pa ang kanyang sopas. Natutuwa siyang marinig ito habang itinatago niya ang katotohanan na ito ay sa labas ng isang kahon na sopas na binili niya sa tindahan. Nag-aalinlangan ang party nang ipresenta ng kanilang pinuno ang trabaho, ngunit masaya sila na tinanggap nila ang misyon habang kumakain sila tulad ng kings. Nangangako si Werner na hindi niya sisibakin ang kanyang negosyo kung patuloy silang magpapakain ng ganito. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na ulit sila. Napansin ng scout na si Rita ang ilang paggalaw sa mga puno, kaya sinenyasan niya ang party na huminto. Biglang sumulpot ang ilang mamamatay na paro-paro at sumugod sa kanila. Mabilis na kumilos ang grupo at pinatay sila.
Pagkatapos ng palitan na iyon, ang Franz the Healer ay may posibilidad na magkaroon ng anumang pinsalang natamo habang si Rita ay nagpapatuloy sa scout. Bumalik siya upang iulat na mayroong isang agitated na pulang baboy ramo sa harap. Nagpa siya si Werner na magpapatuloy sila dahil hindi na kailangang lumihis dahil sa baboy ramo. Inutusan niya si Ramon the Mage na palayasin ang nilalang. Natakot si Mach Oda sa laki habang sinisingil ito sa kanila. Inutusan siya ni Werner na magtago sa likod nila habang nakikipag-ugnayan sila ni The Swordsman Denson. Namamangha siya habang binababa nila ito. Pagkatapos ay nagpapatuloy sila sa pag-alis ng baboy at katayin ito sa mga nakakain na seksyon. Inaalerto siya ng pinuno na ang balat at mga sungay ng hayop ay maaaring ibenta sa mataas na presyo. Ang karne naman, kukuha na lang sila ng makakain dahil sa kakulangan ng espasyo. Narinig ni Mach Oda at nag-alok na itago ito sa kanyang kahon ng item bilang isang pag-aaksaya. Pagkatapos ng isang masayang araw, nagpasya siyang maghapunan ng maaga. Gustong malaman ni Werner kung muli nilang kakainin ang kanyang espesyal na tinapay. Nangako si Mach Oda na isasama ito ngunit nais ding sumubok ng kakaiba. Naghahanda sila ng campfire at tumayo na excited na panuurin siyang nagluluto. Pero ayaw niyang makita ng mga ito ang mga sangkap mula sa online grocery, kaya kunwari ay nahihiya siya kapag pinapanood siyang nagluluto. Nagdadahilan sila hanggang sa matapos ito. Nagdagdag siya ng napakaraming karne at gulay upang makalikha ng magandang one-pot na nilagang makakain nila kasama ng tinapay. Lahat sila ay kumuha ng kanilang unang kagat at huminto sandali. Nag-aalala si Mach Oda na ang pagkain ay hindi sa kanilang panlasa, ngunit ito ay eksaktong kabaligtaran. Mabilis nilang natapos ang kanilang unang mangkok at humingi ng isa pa. Ipinaliwanag ng mage na sanay na silang kumain ng maalag at matigas na tinapay, kaya naman nakakatuwang kumain ng ganito kainit. Natutuwa si Mach Oda na marinig iyon habang inihahain niya silang lahat sa ibang bahagi. Komento ni Rita na salamat sa pagkain, mas matalas ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa karaniwan. Sumasang-ayon din ang iba dahil mas gumaan ang pakiramdam nila pagkatapos kumain ng pagkain. After listening to them, parang galing sa supplements ang effects, pero wala naman siyang nilagay na ganyan sa pagkain. Nagpasya siyang gamitin ang kasanayan sa pagtatasa upang suriin kung ano ang nangyayari at ibinuga ang kanyang pagkain sa pagkabigla nang makita niya ang pagtaas sa mga istatistika ni Rita. Yung iba nagtatanong kung okay lang ba ang lahat sa kakaibang ugali niya, pero nagsisinungaling siya, may nab-ara na pagkain sa lalamunan niya. Siya ay may panloob na pag-uusap na nakakatakot na ang kanyang pagluluto ay maaaring ang dahilan. Nagsisimula na siyang mag-isip na maaaring mapanganib para sa kanila na kumain ng pagkain mula sa ibang mundo, ngunit tila nagdaragdag ito ng lakas at magic powers. Nagsisimula siyang matakot kung ano ang mangyayari sa kanya kapag may nalaman ang tungkol sa mga epektong ito, kaya gumawa siya ng tala sa kanyang sarili na huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol dito habang nag-e-enjoy sila sa pagkain at sa campfire. Isang halimaw ang nakatago sa mga anino, pinapanood sila. Kinabukasan, muli silang umalis, at inalertuhan siya ni Werner na makakarating sila sa kanilang destinasyon sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Sa sandaling tumawid sila sa hangganan, magiging kalahating araw na paglalakbay upang makarating sa lungsod. Isang gabi, nagkampo sila sa paanan ng isang kagubatan, at nagpasya silang lahat na pumili ng isang gawain na magpapabilis sa pagse-set up ng kanilang kampo. Sa wakas ay niluto ni Mach Oda ang ilan sa karne ng pulang baboy ramo. Pinipili niyang gumamit ng ilang materyales mula sa mundo ng pantasya upang maghanda sa oras na ito, ngunit gumagamit ng likidong marinade mula sa kanyang mundo para atsyara ang karne bago ihanda ang gulay. Pagkatapos ay nagsimula siyang magprito ng karne, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kapag sa wakas ay umupo na sila para kumain, ang sarap mula sa pagkain ay nagpapabalik sa kanila habang nasisiyahan sila sa kanilang pagkain. Nagpasya ang halimaw na sa wakas ay gumawa ng hitsura. Ang mga mukha ng mga adventurer ay naging takot habang nakatayo ito sa likod ng Mach Oda. Kinilala ito ni Werner bilang ang maalamat na halimaw na tinatawag na Fenrir. Kinausap sila nito at hinihiling na hayaan na rin nila itong kumain. Sumenyas ang pinuno, kaya mabilis na nagluto si Mach Oda para sa nilalang, ngunit humihingi ito ng higit pa, na pinipilit si Mach Oda na magluto ng mas mabilis hanggang sa matapos ang lahat ng kanilang karne.
Pinupuri nito ang kanyang pagkain at humanga sa nutritional value nito. Ipinakilala nito ang sarili bilang Fenrir bago humiling na bumuo ng isang pamilyar na kontrata sa Mach Oda dahil ito ay may gusto sa kanya. Nagulat ang mga adventurer sa narinig. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit ang isang nakakatakot na tingin mula kay Fenrir at isang tango ng pagsang-ayon mula sa partido ay nagpabago ng isip ni Mach Oda. Tanggap niya, sinenyasan siya ng halimaw na humakbang pasulong, at ang ulo ni Fenrir ay nagsimulang umilo habang inilalagay ito laban kay Mach Oda. Isang kislap ng liwanag ang sumunod, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang lumiwanag, na minarkahan ang pagtatapos ng seremonya ng kontrata. Nangangahulugan ito na dapat siyang alagaan ni Mach Oda ngayon. Inaasahan ni Fenrir ang 3 regular na pagkain sa isang araw. Nakatayo roon ang sweldong may gulat sa muka. Dito nagtatapos ang episode. Ang nakaraan, si Mach Oda ay ipinatawag sa isang fantasy universe kung saan maaari siyang online shop mula sa modernong mundo. Gamit ang kakayahang ito, ginagamit niya ito upang magluto ng kanyang paraan upang mapaamo ang isang maalamat na halimaw na tinatawag na Fenrir. Nagpapatuloy ang mga bagay pagkatapos mabuo ang pamilyar na kontrata sa nilalang. Dumaan sila sa ilang mga pangalan at tumira sa pangalang Fel, na ikinatutuwa ng maalamat na halimaw. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay kasama ang kanilang bagong kasama. Dahil papalapit na sila sa sibilisasyon, nagsimula silang makatagpo ng iba pang mga manlalakbay sa daan, at lahat sila ay mabilis na umalis sa landas sa takot habang papalapit sila. Napansin ni Werner ang kanilang reaksyon at laki, na nakakuha ng atensyon ni Mach Oda. Ipinaliwanag ng pinuno ng partido na dahil malapit na sila sa mga hangganan, nagsisimula siyang mag-alala tungkol sa mga hamon na kanilang haharapin. Ang iba pang adventurers ay tiyak na sila ay pipigilan dahil may mga tala ng Fenrir na sumisira sa isang buong bansa. Ipinagpatuloy ni Werner na kahit na may milagro silang makapasok sa bansa, sigurado siyang hindi papapasukin ng kanilang patutunguhan na kaharian si Mach Oda dahil may kontrata na siya sa nilalang, at hindi rin siya nito pababayaan. Nahihiya ang sweldo mula nang umalis siya sa nakaraang kaharian dahil gusto niyang iwasang mapabilang sa radar ng mga nakatataas. Tiniyak ni Fel na hindi siya dapat mag-alala dahil kung guluhin siya ng mga ito, tiyak na masisira niya ang lugar. Ngunit ang maalamat na hayop ay mabilis na gumagalaw mula sa walang kwentang bagay na iyon at inaalerto si Mach Oda na oras na para kumain. Huminto sila sa isang angkop na lokasyon kung saan siya naghahanda upang gawin ang pagkain, ngunit napagtanto ni Mach Oda na mayroon lamang sapat na karne para kay Werner at sa iba pa. Inalerto siya ni Fel na gusto rin niya ng karne, ngunit nagreklamo ang sweldo na kinain ni Fel ang lahat ng karne noong nakaraang gabi, kaya kung gusto niya ng maraming karne, dapat siyang pumunta at hulihin ito. Kinikilala ng makatuwirang halimaw ang kanyang punto at nangakong babalik sa lalong madaling panahon bago sumugod sa kagubatan. Nag-aalala si Werner nang makita niyang ginagamit ni Mach Oda ang natirang karne, ngunit inalerto niya ang mga ito na hahanapin ni Fel ang kanyang pagkain para ihanda niya. Ito ay musika sa pandinig ng party na inakala nila na sa pagpapakita ng halimaw, sila ay matatanggal sa pagkain ng mga scrap. Hanga rin sila na mayroon ng ganoong utos si Mach Oda sa kanyang pamilyar, ngunit pilit lang itong binabawasan ng lalaki. Naputol ang party ng fan club nang bumalik si Fel at ibinagsak ang kanyang huli sa sahig. Ang party ay mukhang namangha. Kinilala ito ni Werner bilang isang rock bird at ipinaliwanag na isa itong B-rank monster. Naaalala niya na nakatagpo sila ng isa sa nakaraan at kailangang gamitin ang bawat onsa ng kanilang lakas upang talunin ito. Idinagdag ng salamangkero na ang mga kuko at tuka nito ay nakakakuha ng mataas na presyo. Inalerto ni Mach Oda si Fel na hindi niya kayang balatan ang lahat ng ito ng mag-isa, kaya iminungkahi niya na ang iba ay tumulong at kunin ang mga kuko at tuka bilang gantimpala para sa kanilang mga gawa. Masaya ang Fenrir sa arrangement na yun basta makuha lang niya ang kanyang karne. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga adventurer ang kanilang gawaing butcher. Dahil ito ay isang ibon, nagpasya siyang lutuin ito ng kaunting sarsa at ihain muna ang mga tao. Hinahabol siya ni Fel para sa kanyang bahagi, ngunit ipinaliwanag ni Mach Oda na dahil marami siyang kinakain, mas makatuwirang unahin ang iba upang sila ay kumakain habang siya ay gumagawa ng kanya. Naiintindihan niya at metigang naghihintay na matapos silang kumain.
Di nagtagal, ang kanyang pribadong chef ang gumawa ng kanyang bahagi at gusto niya ito. Habang kinakain niya ang halos lahat ng karne ng ibon, gumagalaw sila at sa wakas ay nakarating sa hangganan pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Nakatingin si Mach Oda sa malaking pader. Sinuri nila ang sitwasyon malapit sa pader at napansin nila na maraming mga sundalo ang lumalabas habang kumukuha sila ng formation. Napagpasyahan ni Werner na ang dahilan kung bakit sila ay nasa mataas na alerto ay nakatanggap sila ng mga ulat ng presensya ng Fenrir. Nagpasya siyang bumaba upang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila, kaya inutusan niya ang kanyang grupo na tumalikod. Ang iba pang mga miyembro ng partido ay tiwala na ang kanilang pinuno ay matamis na makipag-usap sa kanila sa pagpapasakop. Matapos makuha ang go-ahead, bumaba sila at agad na dinakip habang pinalibutan sila ng mga sundalo. Ang partido ay sumuko, at ang kapitan ng unit ay nagsimulang magtanong kay Mach Oda upang i-verify kung ang impormasyon ay totoo. Nagulat sila na mayroon siyang isang gawa-gawa na nilalang bilang isang pamilyar, ngunit ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala dahil sa reputasyon ni Fenrir. Pinutol ni Mach Oda ang kanyang pagsasalita at kinumpirma kay Fenrir na hindi siya magagalit kung papasukin siya ng mga ito. Bahagya siyang nasaktan na ikinumpara siya sa iba pang paypang halimaw. Sinasabi ng nilalang na kung wala silang ibig sabihin ng anumang pinsala, kung gayon wala siyang dahilan upang gumawa ng anuman. Ang ibang mga sundalo ay nagulat na siya ay nakakapagsalita ng napakahusay. Matapos masaksihan ang ebidensya para sa kanyang sarili, pinahintulutan sila ng kapitan na makapasa ngunit nakiusap na bantayan nila ang halimaw. Nainis si Fel nang subukang babalaan muli ni Mach Oda, ngunit sinupil niya ito sa pamamagitan ng pagbabanta na kukunin ang kanyang pagkain. Masaya ang kapitan sa disiplina na mayroon siya sa kanyang pamilyar. Libre ang pagpasok ng mga adventurer sa bansa kapag ipinakita nila ang kanilang guild card, ngunit kailangang magbayad si Mach Oda dahil wala siya nito. Pagkatapos ng malapit na tawag na iyon, sa wakas ay nakarating na rin sila sa bansa. Inaalerto siya ni Werner na ang salita ng kanyang pagdating kasama si Fel ay makakarating sa marquee sa lugar. Ipinagpalagay pa niya na malalaman din ng hari ang kanyang sitwasyon sa madaling panahon. Ang balitang ito ay gustong umiyak ni Mach Oda, ngunit mabilis siyang natuwa dahil wala siyang balak na magtagal doon. Sa halip, gusto niyang maglakbay upang makita ang maraming lugar at kumita gamit ang mga online na groceries. Iminumungkahi ni Werner na dapat siyang sumali sa isang adventurer o merchants guild dahil makakatulong ito sa kanya. Nagpasya siya na sasali siya sa Merchants Guild dahil nakikita niya ang kanyang sarili na nagpapatakbo ng food stand o nagbebenta ng mga bagong produkto. Ngunit isa sa mga miyembro ng partido ang nag-aalerto sa kanya na ang isang Adventurers Guild ay maaaring magbalat at bumili ng mga labi ng pamamaril ni Fenrir. Iyon ang humihila sa kanya pabalik sa pagiging isang adventurer. Ngunit ipinaalam nila sa kanya na maaari siyang sumali sa dalawa nang walang anumang issue bago sila magpatuloy sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay. Nang makarating sila sa bayan, nagulat siya na kailangan niyang magbayad muli. Sinalubong si Mach Oda ng lingkod ni Noble Rendell. Ang partido ay nanonood habang iginigiit na ang sweldo ay may madla sa kanyang amo. Nag-aatubili si Mach Oda, ngunit sinubukan niyang itulak pa. Pinutol at binyantaan siya ni Fenrir para ipakita na gusto lang nilang makipagkilala para makuha nila ang kapangyarihan ng Fenrir. Natakot ang katulong at tumakbo paalis. Iniisip ni Mach Oda na medyo malayo ang ginawa niya. Ipinahayag ni Werner ang kanyang mga alalahanin dahil ang mga maharlika ay sensitibo tungkol sa pagpapanatiling pagpapakita, kaya ang gayong pagtanggi ay maaaring magdulot ng mga negatibong kahihinatnan. Tiniyak ni Fel sa kanyang kasama na haharapin niya ang anumang ibato sa kanya. Inihayag na ang tanging nilalang na maaaring tumugma kay Fenrir ay isang sinaunang dragon. Inaalerto ng maalamat na halimaw ang partido na nakalaban niya ang 400 taon na ang nakalilipas. Ipinaalam ni Werner sa kanyang mga miyembro na lilipat sila pagkatapos niyang pirmahan si Mach Oda sa kontrata na nagsasaad na natapos na ang misyon. Pagkatapos nito, sinabi nila ang kanilang huling poem sa isa't isa habang nagpasalamat sila sa kanya para sa pagkain. Pumunta siya sa Merchants Guild para mag-sign up muna. Pumasok siya kasama ang kanyang hayop, na medyo natakot sa mga mangangalakal. Sinalubong sila ng isang binibini na nagbigay sa kanya ng maikling paliwanag kung paano gumagana ang guild. Ang Merchants Guild ay isang cross-continental na organisasyon.
Ang mga mangangalakal ay nahahati sa 5 antas kung saan ang mga taunang buwis at bayarin ay nakabatay sa mga ranggo. Batay sa uri ng pangangalakal na gustong seluhan ni Mach Oda, iminumungkahi niya na magsimula siya sa ranggo ng bakal. Di nagtagal, iniabot niya sa kanya ang kanyang guild card, at nangako siyang babalik sa susunod na araw para magbenta ng ilang paninda bago pamunuan ang duo. Pagkatapos, naghanap siya ng matutuluyan, ngunit dapat manatili si Fenrir sa malapit na kamalig dahil isa siyang halimaw. Naiintindihan niya ngunit inalertuhan niya si Mach Oda na oras na para sa pagkain. Inihahanda niya ang natirang karne at gumagamit ng iba't ibang sarsa para maranasan ni Fenrir na subukan ang iba't ibang lasa, ngunit mas gusto niya ang una. Ang sweldong tao ay nagluluto ng masarap na kanin para e-enjoy kasama ng karne. Gusto rin itong subukan ni Fenrir at ibigay ang kanyang pag-aproba. Pagkatapos, si Mach Oda ay pumunta sa kanyang silid upang magpahinga at mag-enjoy sa isang kama dahil ang tagal na mula nang siya ay matulog sa isang kama. Dumating ang sumunod na araw, at gaya ng ipinangako, bumalik siya sa Merchants Guild kung saan ipinakita niya ang mga bagay na gusto niyang ibenta. Tinitingnan ng guild receptionist ang kanyang mga paninda at nagulat siya sa nilalaman nito, kaya mabilis siyang nagdahilan habang nagmamadali siyang pumunta sa likod ng guild hall kasama ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya at nakiusap na pumunta siya sa likuran. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng guildmaster na nag-inspeksyon sa paminta at asin ni Mach Oda. Inaalerto niya siya na sa lahat ng mga taon niya bilang guildmaster, hindi pa siya nakakita ng ganoong mataas na kalidad na asin at paminta. Sinabi pa niya na maaari itong iharap sa royalty bilang isang mahalagang regalo. Nakiusap ang guildmaster na bilhin ito ngunit gustong malaman kung saan niya nakuha ang mga naturang dekalidad na produkto. Nag-aatubili si Mach Oda na sabihin, na naiintindihan ng master dahil ang pagkakaroon ng mga lihim ng kalakalan ay mahalaga sa pagpapanatili ng negosyo. Nag-aalok ang master ng 4 na gintong barya para sa asin at 10 para sa paminta, na ikinagulat ni Mach Oda dahil binili niya ito mula sa kanyang online na tindahan ng tig-5 tansong barya. Naaalala niya na may panahon na ang paminta ay itinuturing na sulit sa timbang nito sa ginto, ngunit nakaupo siya roon na nakonsensya tungkol sa abnormal na kita na malapit na niyang kumita. Iniisip ng master na mangangalakal na ang kanyang pananahimik ay dahil sa mababa ang presyo, kaya nagsimula siyang magtaas ng presyo bago makapag-react si Mach Oda. Pagkatapos ng ilang matinding negosasyon, sila ay nanirahan sa 17 gintong barya para sa parehong mga produkto. Nakaupo siya doon na namangha na mula sa isang 10 copper coin investment, nakakuha siya ng napakalaking tubo. Iniharap sa kanya ang pera, at bagamat kinukuha niya ito, pakiramdam niya ay napakalaki ng tubo nito, kaya nagpasya siyang huwag gawin ito ng madalas. Umalis siya at pumunta sa Adventurers Guild. Pumasok siya, at ang reception ay hindi kasing welcome ng mga miyembro na tumitingin sa kanya habang siya ay naglalakad. Sumakay na ang mga sundalo ni Mach Oda at pumunta sa receptionist ng guild. Ibinibigay niya ang serbisyo sa customer na iyon na parang napipilitan siyang naroroon. Alam mo, ang hindi nakakagambalang saloobin. Ngunit si Mach Oda ay pasyente at dumaan sa proseso ng pagpaparehistro. Pagkatapos nito, ibibigay na lang niya sa kanya ang kanyang guild card at inaalerto siya na nagsisimula siya sa pinakamababa, na G rank. Nangangahulugan ito na maaari lamang niyang tanggapin ang G at F rank quests. Bago siya pinapunta, nakatayo siya doon na nalilito, na nagnanais ng malalim na paliwanag kung paano gumagana ang mga bagay. Nag-aatubili siyang ipaalam sa kanya na ang guild ay may 7 rank mula S hanggang G, ang mga membership ay may validity period, kaya ang G-ranked adventurers ay kailangang tumanggap ng quest kahit 1 beses sa 1 buwan. Ang guild ay walang pananagutan para sa anumang pinsala o pagkamatay habang nasa isang paghahanap. Hindi rin sila obligadong bayaran ang anumang pagkalugi sa pera. Pumunta si Mach Oda sa quest board at nakita niya ang isang G-rank quest na nangangailangan na kumuha siya ng ilang mga halamang gamot, na masaya niyang iniinom. Pagkatapos ay bumalik siya sa Fenrir, na humiling muli ng mga pusta na may sarsa ng bawang. Nag-aalala si Mach Oda dahil alam na ang bawang ay hindi mabuti para sa mga pusa at aso, kaya nagpasya siyang gamitin ang kasanayan sa pagtatasa upang suriin ang kanyang mga istatistika. Ang mga numero ay hindi kapanipaniwala dahil ang antas ng Fel ay medyo maxed out. Dinadala nito ang episode sa pagtatapos.
Nagpapatuloy ang kwento ng magising si Mac Oda mula sa mahimbing na tulog, nabuhayan ng loob, at nagkomento kung paano ito perpektong araw para sa pagtitipon ng mga halamang gamot. Sa kabilang banda, si Fel ay hindi nagising na may parehong masiglang enerhiya habang siya ay umuungol na mukhang pagod. Si Mac Oda ay pumunta sa balon upang kumuha ng tubig para magpahangin habang binabanggit kung paano niya gustong gumanap ng maayos sa kanyang unang misyon mula sa Adventurers Guild. Habang pinupunasan niya ang kanyang mukha, sinalakay ni Fel ang kanyang pribadong espasyo at sinaway si Mac Oda dahil sa hindi niya pinapansin. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagtulak sa mukha ni Fel habang ang mga balbas nito ay nakakainis na kumikiliti sa kanya. Inaalertuhan siya ng maalamat na halimaw na ang paghahanda ng kanyang mga pagkain ay isang mas mahalagang misyon at hinihiling na kumain ng karne. Si Mac Oda ay pumayag at kinikilala ang kanyang malaking gana. Ang duo ay pumunta sa bukas na damuhan para kunin ni Mac Oda ang kanyang mga halamang gamot para sa paghahanap. Nagrereklamo pa rin si Fel tungkol sa hindi pagkuha ng kanyang pagkain, ngunit ipinaliwanag ni Mac Oda na wala silang anumang sangkap na natitira. Iminungkahi niya na maghiwalay sila, kaya habang kumukuha siya ng kanyang mga halamang gamot, dapat manghuli si Fel. Sumasang-ayon ang Fenrir sa kaayusan na iyon. Nang malapit nang umalis si Fel, huminto siya at napansin na kung wala siya, si Mac Oda ay nasa mas malaking panganib. Ramdam niya ang presensya ng maraming halimaw sa lugar, na kaibahan sa magagandang tanawin. Si Fel ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang kapareha at nag-activate ng protective barrier sa paligid niya. Ngayong tiwala na siya na ligtas na siya, nagmamadali siyang umalis sa kalapit na kagubatan at pinaalalahanan si Mac Oda na maghanda ng tanghalian bago siya bumalik. Si Mac Oda ay nagpapatuloy upang maghanap ng kanyang mga halamang gamot. Upang gawing mas madali ang mga bagay, ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtatasa upang matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga damo at mga halaman na hinahanap niya. Pagkatapos ng maikling paghahanap, nakakita siya ng labis na mga halamang gamot at iniisip kung magdudulot ng problema ang pagbabalik ng lahat ng ito. Dahil maaga siyang natapos kaysa sa inaasahan, nagpasya siyang maghanda ng tanghalian. Ngunit wala na silang karne ng halimaw, kaya tumingin siya sa online na tindahan upang makahanap ng mga sangkap upang gawing posible ang pinakamurang pagkain. Nag-order siya para sa giniling na karne ng baka at baboy na may delatang sarsa ng karne at pasta, at inilatag ng chef ang mga sangkap at sinimulang pagsamahin ang mga ito. Si Fel ay may perpektong timing at lumilitaw kasama ng isang rock bird, na nagkomento sa kung gaano kasarap ang amoy ng pagkain. Natuwa siya sa inihandang teriyaki Mac Oda noong isang araw, kaya sinalo niya ulit ito para ulitin niya ang ulam mamaya. Inaalertuhan siya ng maalamat na halimaw na nakahuli siya ng ilan pang halimaw ngunit hindi niya maihatid ang mga ito ng sabay-sabay, kaya iniwan niya ang mga ito sa gilid ng kagubatan. Nagpasya silang kunin ang mga ito sa ibang pagkakataon, ngunit sa ngayon, inilalagay ni Mac Oda ang mga huling pagpindot sa pasta dish para masiyahan sila. Medyo may pag-aalinlangan si Fel sa pagkain noong una, pero nanalo siya kapag natikman niya ito. Dinala ito ni Mac Oda sa susunod na antas noong nagdagdag siya ng cheese powder, na ginagawang mas masarap ang pasta dish. Kahit hindi pa nakakaisip ng paraan pabalik sa mundo niya si Mac Oda, masaya siya na nakakakain siya ng mga pagkain na nakasanayan niya. Pinutol ni Fel ang kanyang pag-iisip habang pinupuri ang pagkain, ngunit natutuwa si Mac Oda sa paraan ng karamihan sa pagkain na natitira sa kanyang mukha. Nang maglaon, pumunta siya sa kagubatan upang siyasatin ang pangangaso ni Fel, at nabigla siya sa dami ng mabangis na hayop na nahuli niya. Isinaaktibo ni Mac Oda ang kanyang appraisal upang makilala ang ilan sa kanila. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa kahon ng item para mag-imbak ng napakaraming hayop. Sa pagtingin sa likas na katangian ng mga nilalang, tinanong niya si Fel kung lahat ng mga ito ay nakakain, na kung saan siya ay nagpapatunay. Ngunit hindi sigurado si Mac Oda tungkol sa mga mukhang kasuklam-suklam na pig orc. Ngunit ang Fenrir ay nag-aalerto sa kanya na ang mga tao ay kumakain sa kanila mula noong sinaunang panahon. Dahil nakaimpake na silang lahat at tapos na ang misyon, nagpasya silang bumalik sa bayan. Inutusan ni Fel si Mac Oda na umakyat sa kanyang likod para sumakay, dahil ang paglalakad ay magtatagal. Nasasabik si Mac Oda sa pag-iisip na sakyan siya. Nagsisimula ito sa kasiyahan habang sumusugod si Fel sa kagubatan.
ngunit sa lalong madaling panahon ay naging mapanganib ito kapag binilisan niya ang takbo. Sigaw ni Mach Oda habang hawak niya ang mahal na buhay hanggang sa makarating sila sa bayan. Hindi pa rin lubusang sanay ang mga naninirahan sa nilalang sa paligid, dahil nagugulat sila sa presensya niya. Nagkomento si Fel kung gaano kaina si Mach Oda matapos siyang makita sa ganoong kalagayan dahil sa kaunting biyahe. Pinaalalahanan ng sahod ang maalamat na halimaw na kung may mangyari sa kanya, hindi na siya makakain ng pagkain mula sa ibang mundo, na nagpapaisip sa kanya. Pumunta si Mach Oda sa Adventurers Guild Hall para ibigay ang natapos na misyon. Nagulat ang walang pakialam na attendant na ibinalik niya ang napakaraming halamang gamot. Tinitiyak niya sa kanya na nakakatuwang makita ang isang bagong rehistradong G-rank na mahusay na gumaganap. Sinusubukan niyang maliitin ito bilang swerte. Napansin din niya na mas masigla ang attendant sa pagkakataong ito habang binabayaran siya nito para sa kanyang koleksyon. Inalertuhan niya ito na mayroon siyang ilang mga gawa at iba pang bagay na ibebenta, at nilinaw niya na pamilyar ang mga ito ang nanghuli sa kanila nang itinuro niya si Fel sa labas. Namumula ang ginang at kung gaano siya ka-cute sa tingin niya, ngunit mabilis siyang bumalik sa pagkatao bago pa man mapansin ng sinuman. Gayunpaman, nakita siya ni Mach Oda. Sinisikap niyang i-play ito ng cool habang idinidirekta siya sa kabilang counter upang i-proseso ang kanyang malalaking transaksyon sa halimaw. Dahil sa laki ng order niya, itinuro siya ng halimaw na butcher sa likod. Sa pagbubukas niya ng workshop, nagkomento siya kung paano magandang makilala sa wakas ang Rumord guy na nagpaamo ng isang Fenrir. Nagulat si Mach Oda na nagiging local celebrity na siya, kaya mabilis niyang binago ang paksa pabalik sa gawaing nasa kamay. Parehong nagulat ang Verdugo nang makita niya ang dami at uri ng mga nilalang na nagawa nilang manghuli. Inalertuhan niya siya na karamihan sa kanila ay B-rank, at mayroon ding ilang A-rank na monsters doon. Tinatanong din ni Mach Oda ang eksperto kung nakakain ang mga ito. Kinukumpirma at ipinaalam pa ng butcher na sila ay gourmet food. Inutusan siya ni Mach Oda na balatan ang halimaw. Ibebenta nila ang lahat maliban sa karne. Sa napakalaking halaga, hiniling ng Verdugo na bigyan siya ng hanggang sa susunod na araw upang matapos. Inaalerto niya ang mga ito na ang bayad para sa pagproseso ay ibabawas mula sa mga materyales na binibili. Nagsusumamo si Mach Oda na maghanda siya ng isa para madala nila. Tinanong ng butcher kung okay lang na ihanda ang orc, ngunit sa reaksyon ni Mach Oda, hinala ng butcher na hindi siya fan nito. Sinusubukan niyang kumbinsihin siya na ang karne ay masarap. Sumingit si Fel, na nagsasabi na matagal na siyang nakakain ng karne ng orc, kaya't mangyaring ihanda ito. Pagkatapos ng maikling sandali, natapos niya ito at iniabot ito para kunin nila. Nang maglaon ng gabing yun, nagpasya si Mach Oda na ihawin ito gamit ang iba't ibang coatings at ginamit ang natirang sarsa mula sa hapong iyon upang palamutihan ang karne. Gusto ni Fel ang kombinasyon. Excited na rin si Mach Oda na tikman ang pagkain hanggang sa maalala niyang ito ay karne ng orc. Isang larawan ng pangit na hayop ang kumikislap sa kanyang isipan, dahilan para mag-alinlangan siyang kainin ito. Ngunit matapos makitang nasasarapan si Fel, nagpasya siyang kumagat at mahalin ito. Kinaumagahan, huminto ang dalawa sa lugar ng butcher, at sigurado, ipinaalam niya sa kanila na tapos na siya sa trabaho. Ang lahat ng karne ay maayos na inihanda at nakasalansan, handa na para sa imbakan. Kung titingnan ang dami, sigurado si Mach Oda na magtatagal ito sa kanila ng ilang sandali. Ibinigay din sa kanya ng Verdugo ang kanyang pera mula sa pagbebenta ng mga materyales ng hayop. Nagulat si Mach Oda nang ihulog niya ang malaking sako ng gintong barya. Ibinawas na ang bayad sa pagtatanggal-tanggal, gaya ng napagkasunduan, at ang natitirang balanse ay 202 gintong barya. Batay sa gulat sa mukha ni Mach Oda, napagtanto ng Verdugo na hindi niya alam ang presyo sa merkado para sa mga bilihin. Nagpasya siyang magbigay ng crash course, na nagpapaliwanag na gaano man kalakas ang pamilyar ng isang tao, kung sila ay walang kaalam-alam, kung gayon ang lahat ay walang kabuluhan. Itinuro niya sa kanya ang ilan sa iba't ibang bahagi ng hayop at kung ano ang mainam ng mga ito. Halos makalimutan ng Verdugo na kumuha siya ng ilang mga demonyong bato mula sa ilan sa mga nilalang na mas mataas ang antas. Inaalerto niya siya na naglalaman ang mga ito ng mahiwagang kapangyarihan bago gawin ang pagtatapos ng mini-lecture.
Bago siya umalis, kinumpirma ng Verdugo kay Mac Oda na si Fel ay isang Fenrir at hindi isang dakilang lobo. Nagkaroon ng malaking debate sa bayan kung alin ito. Paglabas nila ng butcher shop, masaya si Mac Oda sa kanyang natutunan. Iniisip niya na kung ipinakilala niya si Fel bilang isang mahusay na lobo, maaaring hindi ito makakuha ng pansin. Nagpasya siyang umalis sa border town dahil mayroon siyang guild card at kumita ng mas malaki kaysa sa inaasahan. Ipinadala niya ang impormasyong ito sa kanyang kasosyo sa paglalakbay, na walang problema. Nag-aalala lang siya sa susunod niyang pagkain. Nang makita niya ang bundok ng karne ay muli siyang nagutom. Umalis ang dalawa, at pagkatapos ng mahabang araw na paglalakad, nagpasya silang magkampo sa isang guho. Inalertuhan siya ni Fel na mas marami pa sana silang mapupuntaha kung siya ang ay sumakay sa likod ni Fel. Inihanda ni Mac Oda ang kanyang mga gamit para lutuin ang susunod na pagkain. Pinasalamatan niya si Fel na kumita ng malaki sa kanyang pangangaso, kaya napagdesisyonan niyang magkakaroon sila ng malaking kainan sa gabing iyon. Nagsisimula sila sa pamamagitan ng pag-order ng iba't ibang pagkain sa antas ng restaurant na kanilang kinagigiliwan. Ngunit hindi lang iyon dahil ang Mac Oda ay naghahanda ng pangunahing kurso, na isang Japanese Black Wagyu steak. Pagkatapos ng mabilis na pag-iinit, iniharap niya ang nag-iisang piraso kay Fel, at nabigla siya sa kaliit ng bahagi. Inaalerto siya ni Mac Oda na mas mataas ito sa iba pang karne na kinakain niya sa ngayon. Naiintindihan niya ang lahat sa sandaling makuha niya ito. Ang lasa ay nabigla sa kanyang katawan habang ang pagkain ay walang kahirap-hirap na dumudulas sa kanyang lalamunan. Katakataka si Fel na sa mundo ni Mac Oda, kailangan nilang mag-alaga ng mga hayop para sa pagkain dahil sa mundong ito, ang mga hayop ay sagana, kaya't kailangan lang silang manghuli. Sa wakas ay umupo na ang sweldo para kainin ang kanyang pagkain, at pagsapit ng gabi, nagpahinga na sila. Ibinunyag ni Fel na puno siya ng lakas, na palaging nangyayari pagkatapos niyang kainin ang luto ni Mac Oda, ngunit ang pagkain ngayon ay susunod na antas. Pakiramdam niya ay madali niyang matalo ang isang sinaunang dragon sa kanyang estado ngayon. Nakiusap si Mac Oda kay Fel na gamitin ang kanyang appraisal sa kanya. Nang makita niya ang mga numero, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, kaya pinunasan niya ito upang matiyak na gumagana ang mga ito. Ito ay nagsiwalat na ang mga istatistika ng Fel ay tumaas ng malaki sa lahat ng stats. Sa bagong natagpuang kapangyarihang ito, ang maalamat na halimaw ay sabik na subukan nito, kaya nagpasya siyang manghuli. Naglagay siya ng malakas na hadlang sa paligid ng Mac Oda bago siya pumunta. Sa proteksyon, inihahanda ni Mac Oda ang kanyang higaan para sa mahimbing na pagtulog. Sa lahat ng oras, si Fel ay pumunta sa kagubatan, hinahanap ang kanyang biktima. Nakatagpo siya ng isang rock bird at mabilis itong ipinadala. Ang kanyang thunder magic ay overkill laban sa isang higanting USA. Isang grupo ng mga orc ang sumusubok na atikihin siya, ngunit madali silang natangay ng kanyang mahika ng hangin. Lumabas ang isang general ng orc upang ipaghiganti ang mga namatay nitong kasama, ngunit hindi ito katugma sa maalamat na halimaw. Sa wakas, nahaharap si Fel sa isang chimera na sumusubok na takutin siya. Ang leon na bahagi ng nilalang ay naghahanda na magpakawala ng isang malakas na bolang apoy, ngunit tinalo ito ni Fel gamit ang kanyang umaalulong na kidlat. Nang sa wakas ay sumisikat na ang araw, nagising si Mac Oda at napapalibutan siya ng bundok ng kanyang mga talunang kaaway. Inaalerto siya ni Fel na karaniwang kailangan niya ng maraming pagsisikap upang talunin ang isang chimera, ngunit kagabi ay natalo niya ito sa isang atake lang. Nag-isip si Mac Oda na huwag nang magluto ng itim na Wagyu beef para sa kanya dahil napakalakas niya. Dinadala nito ang episode sa pagtatapos.